Hello mga kababayan, once again, magandang araw po sa ating lahat. At ito po yung katanungan ni Yusek Lorraine Badoy dito po kay ating Tatay Digong, mga kababayan. Dito po, panoorin po natin. Wala pong putol-putol ito, mga kababayan. Ipi-play na po na kagad natin itong video na ito para lang sa ganon, maunawaan po natin kung ano po ba talaga ang mga tunay na nangyayari dito po sa ating bansa. Ito na po. Marami ako nakakausap na marami silang gustong iparating sa'yo. Ordinary Filipino, si mahihirap. And so, magsisegue lang ako doon sa sinabi ni Ma'am about Governor Hubahib. Now, having been on the receiving end of this government's heavy-handedness, tsaka yung parang wala nang batas sa Pilipinas, parang sila na yung may-ari sa Pilipinas. Yan yung nararamdaman ng ordinary Filipino. Kahit ako, nung kami we were illegally and arbitrarily detained by the Martin Romualdez-led Congress. And even the way they run the PCSO, it's just so shameless, so brazen, yung corruption. It's obscene. Yes, it's obscene, and yet it's so shameless. And they keep doing it the way that they've done it with SMNI. Now the way they have silenced the press, and we feel it, Mayor. It's so, ang sakit-sakit masyado na, Mayor. And basically, what I want to ask you, Mayor, is ano ba yung, maybe you can educate us, ano ba yung recourse namin dito? Kasi this president, no, is he's ignoring the clamor of the people. For instance, to have a drug test. When the documents, there are proofs, and there's that outcry, no? And then he's hurtling us towards the precipice of war. Nasa tamang pag-iisip pa ba itong taong ito? Alam mo, ma'am, ako una yung nagsabi na drug addict siya. Hindi naman ako nag-iimbento ng istorya. Pero yung mga PDEA reports nila ngayon na sinasabi na totoo, na hindi totoo, natural yan, ma'am, kasi panahon ni Marcos. Ano agency in government can go head to head with the president sa bagay na yan? So, sinusuppress yan. Kung sinabi ko sa inyo, noong as early as, hindi pa ako presidente, nung presidente, mas lalo ko nakita. I saw it again. But yung dito sa Davao, because alam mo, ano talaga ako sa droga, pinakita nila na si Marcos nandoon. Hindi ko binigyan ng importansya. Ang sinabi ko lang sa kanila, trabaho lang kayo. Huwag na ninyo akong isali na lalabas na personal akong magalit kay Marcos. I do not need it. But when I was president, I was already looking at yung full the full story of yung pagka-addict ni Marcos. Kaya lang naman, ma'am, sabi ko, sana hinuli na lang nila noon. Ang pagkamali ko lang rin, kasi mayor lang ako, yung unang nakita ko. Sana nung na-presidente ako, pero wala na yun. Yung unit, wala na sa mga... So, siguro sa Pasig River na, hindi pa natin galaw yan dyan. Ako, I firmly believe, with all honesty, hindi naman sa akin generated by my personal ay ayaw ko sa kanya. Kaibigan ko yan si Presidente. Gusto ko nga protektahan noon. May ano kasi, ano ba naman yan, everybody's doing it. Kaya yung sinabi ko sa mga parang lang na, sige, trabaho lang ninyo, trabaho ninyo.
Not really a specific order na you try to hulihin ninyo. Kasi vice presidente lang ako. No, presidente ako. Pero mahirapan na sila noon at that time. I do not know why. Pero ako, naniwala ako kasi nakita ko. At hindi naman sa yung aking innate native na galit ako kay hindi yan, Mr. Marco. Yung pinakita sa akin ng presidente ko. Alam ko yan, pinakita rin sa iyo kasi presidente ka. O takot lang yung mga gagaw sa PDEA. At lahat ng mga dokumento na yan, talagang inano na yan. It's either they were erased or... Pero balik tayo dito sa nandito man si Secretary Alvarez. We are friends. Hindi naman kami nag-away. Contrary to popular notion, hindi kami nag-away. Kaibigan ko siya nung congressman. Magkatabi kami. Wala, mabuting tao naman si Keboto. Kami, sabi niya, wala man tayong problema. Of course, he said something about my daughter, but politika eh. So, at saka, alam mo nun, ang ginawa na, he has to face the consequences also of being criticized. Ganun yan. Siya yung gumalaw, well, hindi naman, ayaw naman magpapigil. In matters of politics, hindi na talaga nagpapigil yan si Inday Sara. Kaya sinabi ko sa kanya, out of my control. So, wala kaming away. So, I will support him. I will support the governor because he's a victim of, how would I describe it? Oppression and itong forcing on the part of government, whatever it is. Bakit hindi nila ipalabas? At walang kaya dapat mag-akyat na siya sa Supreme Court. And I will support him all the way. As a matter of fact, kung magtakbo sila lahat, I will be there to campaign for them. Hindi maganda na ganun ang nangyari. So, hindi naman ako, but yung oppressor talaga hindi maganda. Hindi maganda. Thank you, Mayor. Basta wala akong away kay Marcos. Sinasabi ko lang kay Marcos ngayon, marami kang ginawa na hindi tama. Kaya nagrereklamo ako kasi alam ko at do not continue committing so many mistakes because one day puputok yan. Maniwala ko sa akin. Military is not yours. Walang loyalty lang military. Yung mga generals na malapit lang sa iyo pero by and large, ang military nakatutok lang yan sa tao. Including the police. Tandaan ninyo yan. Hindi yan mga, kung sabihin nyo, mahirap lang na madala ninyo sa hindi yan. Kamali ka, Mr. Marco. Kamali ka talaga. The soldiers, yung pinaka nandoon sa Pakibato, yung 3 months na doon sa Paksol. Ano yung mga sundalo?
Kaya magbaba yan dito, ini-entertain ko, pinapakain ko, alam mo, sa Foxhole yan. Halos isang buwan. Hindi lumalabas yan doon sa Foxhole. Pag mag-ulan, kaya masakit para sa akin ang mga sundalo pati pulis. Kita mo lahat na mamatay noong dito sa Davao. And everywhere noong presidente ako. I go out of my way to pay my last respect. Because ano ko sabihin, protecting the feelings of people. I'm good for another 20 questions. Thank you, Mayor. Kung dapat Surrender pala kayo? Sige. Congressman. Sige. Kay Governor Bayo, Congressman. Okay, gusto lang na ako ipahiparo sa inyo Before the incident, no, kaganina, 2 emissaries were sent to talk to Governor Hubahib, asking him na, Gob, ayaw na ipadayon ng rally sa April 14 diha sa Davao del Norte Sports Complex. Ang nagpadala sa emissaries kini si Anton Lagdamio. Ang sulti niya, dili daw ipadayon ang rally tungod kay maulawan daw siya, kay siya ang SAP taga Davao del Norte, nang hambog siguro nga kaya niya kontrolon ang Davao del Norte. Unya, maulawan po daw ang mayor sa Tagum City na si Chung Uy o ang vice governor ng anak kini si Oy Uy. Kay dako na sila og kwarta nga nakuha kang Martin Romualdez. Hangyo sila na dili ipadayon ni Gobernador Rubahib. Ang tubag ni Gobernador mao ni, ingon siya, murag lisod na himuon siya, ako si Gobernador Rimpanea, wala na akong pwedeng ipagmalaki sa buhay. Wala akong mataas na edukasyon na pwedeng ipagmalaki. Wala rin akong sapat na yaman na pwede kong ipagmalaki. Sabi niya, dito man lang, pwede kong ipagmalaki na meron akong isang salita. Bigyan ako ng commitment ko na mag-host ako ng rally dito sa sports complex ng Davao del Norte. At sabi niya, nag-commit ako ng 100,000 participants ng rally dahil nga ang mga mayors ng Davao del Norte, kanya-kanya may commitment sila kung ilang dadalhin na participants. So nag-come up si Governor ng 100,000. Ngayon, kala ni Governor tapos na yung usapan. Then the following day, meron na naman pupunta sa opisina niya. Ang sabi, Gob, pinapatawag ka ni Anton Lagdamio, nandito sa Tagum City, nandoon siya sa isang restaurant. Ang sabi ni Governor, teka muna, nakita mo yung maraming tao na nag-aantay para makipag-usap sa akin. Sabi niya, bakit ko unahin si Anton Lagdamio? Itong mga taong ito, may mga kailangan ito, may problema. So ang nangyari, hindi niya hinarap si Anton Lagdamio. Ngayon, nagalit si Anton Lagdamio kasi sabi niya, binabastos daw siya ni Governor Edwin Hubahib at hindi siya hinarap doon sa restaurant. Tapos, sinabi nila, okay, kung hindi natin makumbinsi si Governor, hindi palitan na lang natin yung Governor, pwedeng suspinde, di ba? Ginawa nila ngayon ng paraan, kahit walang basihan, binigyan ng order of suspension si Governor Edwin Hubahib. Nung makita ko yung order,
sabi ko, I was disappointed. Why? Because the order was signed by a former Chief Justice. Itong si Bersamin. Sabi ko, former Chief Justice ito, dapat he should be the one to respect yung due process and equal protection of the law. Malinaw sa ligang batas yan, di ba? No person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law, nor shall any person be denied equal protection of the law. Ang linaw-linaw. So dito, yun ang nangyari kanina, dumating yung mga taga-DILG, pinapareceive yung order, hindi sila pinapasok ng mga tao na nasa Capitol. Ang ginawa nila, pinost nila yung order doon sa labas, sa gate. At pagkatapos, siguro in 30 minutes, na umalis sila sa Kapitolyo, pinasumpa nila kaagad yung Vice Governor as acting governor. Ngayon, pagkatapos silang pasumpain, ang sabi ko kay Governor Bahib, huwag kang umalis dyan sa opisina mo. Because you are the duly elected governor. Pinili ka ng taong tiga Davao del Norte. Sabi ko, illegal yung order na inisyo ni Bersamin. Unang-una, si Bersamin, appointed nga lang yan eh. Hindi nga elected official yan. Tapos tatanggalin niya yung tao, yung governor na inilagay ng mga tao ng Davao del Norte dyan sa Capitol. Anong karapatan niya para gawin yun? Para sa akin, sabi ko, yung order na yan, illegal yan. Kasi it violated the very principles of the Constitution, yung Bill of Rights. Illegal yan. At saka yung assumption of office as acting governor ni Oy, illegal din yan. Kasi andyan yung governor, buhay yan, sitting governor. Paano mo sasabihin na legal yung pag-appoint mo ng acting governor? Ang acting governor, pagka walang governor, nandyan yung governor. Kaya nga sabi ko rin sa mga empleyado, kasi pagkakaroon ng iskandalo ito, dahil ang mangyayari dyan, sabihin nila, dalawang gobernador sa Davao del Norte. Merong totoong gobernador at merong fake na gobernador. Ngayon, sino susundin ng mga tao? Siyempre, yung mga empleyado malilito. Pero ang sabi ko sa mga empleyado kanina, sabi ko isipin nyo na yung gobernador na inilagay ng DILG, hindi yan totoong gobernador. Vice Governor lang yan. Inilek yan ng taong bayan bilang Vice Governor, hindi gobernador. Ngayon, kayo ang naglagay ng acting governor, yung DILG. So sabi ko, bakit susundin yan? Hindi nyo dapat sundin yan. Dahil lahat ng action yan, para sa yung mga abogado, considered ultra vires yung action. Hindi po valid yun. Hindi ko maintindihan kung bakit yung administrasyon, wala namang gulo sa Davao del Norte na sa pagpapatakbo ng probinsya. In fact, ito a few weeks ago, Governor Edwin Hubahib was awarded a plaque of appreciation. Ang nakalagay doon, Seal of Good Governance. Recipient siya niyan. Ang nagbigay, DILG. Ngayon, tatanggalin mo yung tao na yon who just received an award from DILG, yung Seal of Good Governance. Masyadong unfair naman and unjust, di ba? Kaya nga sabi ko, ang hirap talaga
pag ganito ang sitwasyon, ganito ang administrasyon, hindi mo maintindihan. Kaya tinatanong nila ako kanina, paano yung rally sa Sunday? Sabi ko, ang rally sa Sunday, ito. Ito rin ang napagkasunduan namin ng mga mayors. Come hell or high water, tuloy ang rally sa Davao del Norte. So yan po mga kababayan, malinaw po na talagang may sangkot din talaga ng mga politiko dito po sa pagkakasuspinde. Parang alam na po ng taong bayan kung ano po ang tinatakbo ng kaso na ito laban po dito kay Gobernador, kay Kuya Gob Edwin Jubahib. Hindi na po bobo ang mga Pilipino dahil marami po nagpapatunay, katulad na nga lamang po nang sinabi po ni Tatay Digong na talagang susuportahan niya si Kuya Gob, at ganun din itong pagsasalita po ni Congressman Pantaleon Alvarez, mga kababayan, tungkol po dito ay Lagdameo. So ayan po mga kababayan, kayo na po ang humusga dito po sa ating video na ito. At ang kagandahang balita po, tuloy na tuloy po ang prayer rally natin. Muli, maraming salamat po sa inyong lahat. Magandang umaga po. Mabuhay, mahalin po natin ang Pilipinas. Atin po ito. Salamat po.